At ayan na nga mga boss, at dahil nga pang ilang setup na natin to, tapos ko na yung busina, tapos ko na yung car DVR. Ngayon, ang ikakabit ko naman ay central lock alarm. Yan. So dito pa rin yan sa Toyota Hilux Tamaraw. Pakita ko lang sa inyo yung kakabit ko ngayon. So ito naman ang ikakabit ko ngayon, dahil nga tapos na yung busina at yung car DVR, ito naman. So central locking system, yan. Universal. At syempre, K-Pax car alarm. Ito kasi ay manual. Yan, manual lahat yan. Manual riser. Wala kahit isa. So ngayon, kakabitan ko na yan at gagamitan ko siya ng auto wire. Hindi ito ang gagamitin ko mga boss dahil ito ay madaling masira. Yung wire na yan. Yung blue at green, madaling masira yan. Pwede naman siyang gamitin kaya lang maigsi ang lifespan niya. Kaya ang pinakamainam dyan, gumamit tayo ng auto wire. Tapos dito, may mga abang naman yan. Parang ganito, itim. Ayan o, makikita nyo. Tapos dito sa kabila, rubber siya. Pakita ko sa inyo. Yan. Nadudukot naman yan. So ang gagawin ko muna, kakalasin ko na muna lahat. Ito, at pati doon sa likod. Doon sa likod, maglilinya ako ng wire, auto wire, mula dito sa left side. May butas dyan, ililinya ko yan papunta doon sa likod. Check natin sa likod. Dito sa likod, ganyan na itsura niya. So wala pala siyang cover. Mas maganda sana kung may cover eh. So maglilinya ako niyan dito. Malamang magbubutas ako dito ng lata. Sana'y manipis lang. Kasi kalimitan sa L300, pag ako naglilinya ng central lock, nagbubutas ako dito. Tapos ay naglalagay lang ako ng wire dito sa baba, paakyat dito or papunta dito. Basta kailangan umakyat dito para gumana yung central lock natin sa likod. Okay? So magbabaklas na muna ako ng mga panel.
Okay, so nakalas ko na mga boss. So nakita nyo naman kung paano ko kinalas. Unahin nyo muna ay syempre yung handle dito, yung riser. Ang sikwat lang yan, meron niyang lock dito. Di ba nakaganyan yan? Kailangan nyo itikwas yan pag ganun para makita nyo yung sisikwatin natin. Yan. Gamit lang kayo ng flat screw or yung mga kawad na pinitpit or yung flat screw na maliliit. Basta yung kakasya dyan na nakabend. Yan ang pantanggal dyan. Or mga ganito. Mga plastic clip. Yan. Okay? Pagkatapos nun, pag natanggal nyo na yun, syempre ingatan nyo baka mawala itong plastic na ito. Yung pinakang spacer niya. Pagkatapos nun, sikwatin nyo naman yung cover dito. Ang cover nun, kung nakita nyo ito, nakaganyan yan. Nakaganyan ang pwesto niyan. So sisikwatin nyo yung banda dito. Pag nasikwat nyo yung banda dito, pag ganyan, yan. Aangat na yun kasi mga clip lang naman yan. Yan. Mas magadali kasing sikwatin yan sa banda rito, compare mo dito, sa banda rito. Dito sa bandang likod. Yan. Dito sa nakabend na ito. Diyan kayo sisikwat ng panel. Tapos pagkatapos nun, so makikita nyo na yung tornilyo nun. Pag natanggal nyo na yun, dito naman may dalawang tornilyo yan. Yan. Sisikwatin nyo naman yun yung cover. Gamit din ng plastic na panikwat. Sisikwatin nyo yan. Mahalin lang yan dyan. Pwedeng dito, 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 dito. Mahalin lang dyan. Kung saan gusto nyo unahin, pwedeng dito. Pag umangat na yun, dire-diretso na yan. Puro clip na lang yan. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Yan ang clip niya. Okay? Yan ang clip niya mga boss. Kaya kahit alin dyan part dyan, nakaganyan yan eh. Kahit alin part dyan na sikwatin nyo, matatanggal yan. Okay? Tapos pagkatapos nun, yung mga naiwang clip, kasi pagka binaklas nyo, sisikwatin nyo rin dito eh. Tapos kamay na yan, hihilahin yung pag ganun. Tapos yung mga maiiwang clip, katulad nga kanina, ibinalik ko kaagad. Yan yung mga puti. Balik nyo agad yun. Kasi, basta gusto ko lang. Basta ibalik nyo lang. Yun naman tayo sa kabila. Dito naman ganun din. So yung mga clip niya, naipon ko na din. So same lang din doon sa paliwanag ko. Singkwatin nyo ito, yung lock niya. Yan, yung lock na ganito. Tanggalin nyo. Yung puti na spacer, ingatan nyo, baka mawala. Yan, mga lock na yan, clip. Tapos ito. Yan, doon lang din yan. Same lang din doon sa paliwanag ko sa right side. Doon sa kanan. Okay? So dito, madali lang naman baklasin ito. Ayan o, ganun lang yan. May tornilyo pala doon. Subukan natin tanggalin yung tornilyo. Tinatanggal ko na mga boss. Yan, isang tornilyo lang yan. Tapos tanggalin yung ganun. Yan, tanggal na. Ganyang kaluwag yun. Tapos hahanapin ko na lang dyan yung mga pagtatapang ko ng turning light, preno, kung ano-ano. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay? So yan, itong mga panel na ito ilalagay ko na lang dun sa cabin nito. Okay, ayos na. Ayusin ko na lang ito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano mga gagawin ko diyan. Okay mga boss, nakalas ko na yung plastic. Tinanggal ko na yung plastic. Tapos dito, nakalas ko na rin yung panel. Madali lang naman yan. Mga regular lang na Toyota Hilux. Ganun lang din ang sistema ng pagkakalas niya. May tornilyo sa ibabaw, tornilyo dito sa ilalim. Tatlo lang yan. Tapos dito sa side, kinalas ko rin. Pero hindi ko alam kung may ililinya ako dyan kasi parang access na doon sa ilalim eh. Siya nga pala, ang fuse box niya nandito. Magagawa na lang ako ng video dyan mamaya kung paano kalasin yung panel na yan. Okay. So, yun, nakalas ko na rin yung plastic niyan. At nag-abang ako nung ganito. Cable tie. Yung bagang sinasalpak lang dito. Yan. Tapos dito sa ilalim. Kasi mag-aabang din ako ng speaker wire dyan eh. Option lang yun in case na kailangan maglagay ng speaker dito. Kasi ang speaker niya nandito sa ibabaw. Ayan o. Nakakalas yan. Yan. Parang doon sa FJ Cruiser. Yan. Okay. So yan. Dito ko kasi ilalagay yung central lock. At kakalasin ko ito. Pati doon sa kabila. Kasi dito ako maglalagay ng cable. Hindi dito. Hindi dito sa part na to. Okay. So kakalasin ko na muna to. Yung assembly
Pati doon sa kabila, maglalatag muna ako ng mga sintralock. Pati doon sa likod, maglalagay na rin ako ng sintralock doon. Okay, so kakalasin ko na muna to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Allen wrench lang yan na flower. Tapos tatanggalin nyo lang yung hook na yun. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Yun yung hook na yun. Tatanggalin nyo lang yun. Yan. Pag natanggal nyo yun, bunot na yan lahat. Tanggal na yan lahat. Okay? So ayun. Ganyan lang yan. Kakalasin lang lahat yan. Susubukan natin. Parang kakalasin pa rin itong sa ano niya lock-unlock niya eh. Malalaman. Ipapakita ko na lang sa inyo. Okay, so dito pala mga boss, nakalas ko na doon sa kabila, doon sa kanan. Kung nakita nyo naman dito, hindi ko pa kinakalas. Ganito lang gawin nyo dyan. So, tanggalin nyo yung Allen wrench type na tornilyo dito, 3 yun. Tapos yung Gis na tornilyo para dito sa railings na ito ng salamin. Kasi, kailangan natin itulak yan para mailabas natin yung pinakang assembly. Ito. Tapos dito, yung sinasabi ko sa inyong kakalasin dapat yun, hindi pala. Yan pala, kapag ka nakalas na natin itong tatlong ito, tapos ito, ang gagawin lang natin dyan, ibababa lang natin. Pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo kung paano. Una, iangat nyo ito. Tapos ibaba nyo ganyan. Tapos pagkababa nyan, itutulak nyo ito, itong railings. Yan, kasi sumasabit yung isa ng piyesa. Yung parang nakausli. Yan. Yung kawad na yun, yung nakalagay doon, ito. Yan. Nakatusok lang yun dito sa butas na to. Tapos yung pihita ng sintralock, nung susi sa labas, nakasuot lang ito doon. So, ang pagbabalik natin doon mamaya, ang gagawin natin, itatama lang natin dito sa butas, yung kawad na yun, yung para sa bukasan ng pinto. Kasi ito, na ibababa ito eh. Ayan o. Yan yung release dun sa doorknob dun sa labas. Tapos ito naman yung susian ng lock at unlock. So, dun yun. I-guide lang natin. So, ganyan lang yan. Yun lang ang kakalasin natin dyan. Okay? So, yan mga boss, nakalas ko na lahat. Pati itong left side, right side. Pakita ko na sa inyo yung assembly. Okay, ito na yung assembly. Dito ako maglalagay ng kawad ng sintralock. Yan, ito yung sa left side. Pag ganyan na itsura niyan. At ito naman yung sa
right side. Parang katulad lang yan nung kinabitan kong pick up na Hilux. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yan. Yan mga boss, at dahil nga wala pa akong panlagay dito sa pyesa na to, nagpapabili pa ako yung sa rayos ng bike. So ang gagawin ko muna, magwa-wiring muna ako. Itong wire na to, number 18, single wire. So maglilinya ako dito, mula dito, mag-allowance na lang ako kasi dito sa part na to ilalagay yung motor diyan ko ilalagay. So yung number 18 na wire, 2.5. Yan, 2.5 yan hanggang dito. Dito ko palulusutin yan. Hanggang dito. Okay? Tapos 2.5 yun dahil main actuator, 5 wire. 5 wire na tig 2.5. Yun muna ang gagalawin natin. Tapos dun sa kabila, siguro mga ano yan, 2.5. Tapos ay mga 4 na metro siguro. O gawin na natin 5 meters. O kaya bahala na mamaya. Basta 4 meters siguro. Tatansyahin ko na lang muna. Hanggang dito. Okay? So, ayun. 2.5. 5 peraso. Natig 2.5. Yan muna ang gagawin natin. Okay? Ito naman ang ginawa ko mga boss dun sa wire na 5 wire. Kung makikita nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, dito sa single wire na ito na inihiwalay ko, ito yung para sa negative. Yan, may label na rin yan dito sa kabila. Ayan, kabilang dulo. Ayan, tapos dito, may mga label din yan. Ayan, may mga, yung isa walang tape, yung isa meron. Tapos itong isa, ganun din. Buong tape at yung isa walang tape. Ayan, ganyan ang setup niyan. So dito, pakita ko sa inyo yung central lock. Para malinaw na malinaw. Yan. Ito yung central lock na gagamitin natin. Yung limahan ng wire. So dito, sa negative, dito sa black. Yan. Para dito, yan sa hiwalay na wire. Yan, kung makakita nyo. Yan, para sa black. Tapos ito, kung napansin nyo ito, buo. Yan, buong tape yan. Ito yung black, yung may tape. Tapos kabila ay wala. Tapos isang buo yung nakatape na ganun. Same lang din yan doon sa dulo, sa kabila. Okay? Para yan dito sa blue at green. Yan, magkakatapat kasi yan Ayan, magkakatapat yan. 1, 2, 4, 5. Tapos ito, para sa white yan. Pagka yung walang balot na tape, para sa white yan dito. At yung may balot, para sa brown. Yan, ganyan ang setup niyan. Okay, so ganito naman mga boss yung ginawa ko. Kapag binalutan ko na ng tape yung mga yan, isang buo yan. Babalutan ko lahat yan. Itong 5 wire na to, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yan sa central lock na ito. So, itong black na wire, yan yung may tape, tapos ay dulo. Yan, nag-iisa na yan, para dito yan sa black ng actuator. Yan. Okay? Tapos, yung kasunod nun, kung mapansin nyo ito, yan, ito balot ng tape. Tapos ito, bakante. So, ibig sabihin, itong ginawa kong itong marking para sa brown at white yan. Sa kasunod. Are. So, yung may balot na tape, para sa brown. At yung walang balot na tape, ito, syempre para sa white. Ngayon, ito namang kasunod na wire, yung balot ng tape, sagad. Yan, magkahiwalay din yan Ang ginagawa ko dito, yung blue, doon sa may balot na wire na black. Yan, blue black. Yan. Tapos yung walang balot sa green. Yan, yan ang setup niyan. Ganyan Ano ba ang sunod-sunod yan? Yan, sunod-sunod niyan. Ganyan ang setup niyan mga boss. Ayusin natin para maintindihan nyo. Yan. Ayan ang setup niyan. Okay. Yan, picture natin. Para may, kayo. Kaya yan ganyan, tinan nyo Black, para sa black. Tapos yung wire, na balot hanggang dito lang, may bakanting isang ganito. White, para sa white. At itong isang ito, para sa brown. Okay? Ganyan ang setup niya, baguhin natin.
Yan. Okay. So, ganito ang itsura niyan. Ulitin natin. Black, para sa black wire ng central lock. Tapos itong kasunod na may balot na tape hanggang dito lang. Yung walang balot na tape para sa white. Itong wire na to na may balot para sa brown. At itong wire na to na balot ng tape hanggang dito, yung may balot na tape para sa blue black. At yung walang balot na tape ay para sa green. Yan, ganyan ang itsura niya mga boss. Tapos dun sa kabilang dulo, yan, may markings na din ako diyan. So itong nag-iisang wire na ito para sa ground. Tapos itong may tape single, ito ay para sa white at ito ay para sa brown. Yung may marking ako ng itim na tape. At ito naman balot ng tape na ganito kahaba. Ito ay para sa blue black, yung may tape. At ito ay sa green. Yan ang marking niya. Okay? Lilinya ko na muna. Ganito na ang ginawa ko mga boss. Ganyan ang pagkakalinya niya. Ayan. Yung inabang ko ng mga cable tie na may clip. Ayan, ganyan ang purpose niyan. Okay, so dito ang allowance ko. Ayan, pag ganyan. Ayan, mula dito. Ayan, hanggang dyan. Ganyan ko sinukat. Okay, para may allowance ako. Dito ako maglalagay ng actuator eh. So dito naman, ganyan ang forma niya. Punta dito sa baba. Tapos dito, nilagyan ko rin siya ng cable tie. Kung wala kayong ganitong cable tie, kailangan nyo lagyan pa rin. Mas maganda kasi yan. Kung wala naman, edi gawan nyo na lang ng paraan na mai-cable tie dito. Pag ganyan. Or, papunta dito, isa, dalawa, tapos patawid dito. Pag ganun. Pero ako kasi, dinaan ko pag ganyan, mas maganda kasi yun. Tapos yan, nag-iwan ako ng para sa speaker wire dito. Plano kasi ni Bossing na maglagay daw ng speaker dito. Pero, hindi pa nadidesisyonan. Pero plano pa lang. Pero ang gagawin ko, mag-aabang na ako ng speaker wire dyan. Tapos yan, 1.5 na wire yan. Mula dito, sinukat ko yan pag ganun, hanggang dito. Yan. Ayan o. Tapos yan yung allowance ko. Tapos yan, nilusot ko na dito sa, dyan sa butas dyan. Tinanggal ko yung goma. Ito yung goma. Magbubutas lang ako dyan sa gitna. Didrilling ko yan. Na siguro yung number 10 lang na drill. Yung kasya ito. Or yung number 12 para malaki-laki. Tapos dito, yung plastic dito, tinanggal ko na rin yan. Ito yun. Sisikwatin nyo lang dito sa likod. Ayan. Sisikwatin nyo dito. Pati doon sa kabila, ganun din ang setup niyan. Meron lang siyang clip 4. Ito lang yung sisikwatin nyo. Kita ba? Yan. Ayan yung mga lock niya. Ito. Yan yung sisikwatin nyo. Sinikwat ko lang yan ng flat screw. Okay, ganun lang. So, magdidrill ako dito ng 12. Tapos, ito na yung abang ko ng speaker wire. Yan. Nakabuhol siya. Yan, nakapulupot. Pero itong 5 wire na ito yung sa central locking system. Yan, yun pa rin yun. Yun pa rin ang setup niyan. Ang kaibahan lang, nagdagdag lang ako ng speaker wire. Ito nga yung abang. Okay? So, bubutasin ko na ito, tapos lalagyan ko pa ng insulator. Ipapakita ko sa inyo mamaya pagka nagawa ko na. Balot na balot ng tape yan. Yung tape na tela. Yan. Okay? Yan, ganito na ang ginawa ko mga boss. Dinrel ko lang siya ng number 12 na bala. Yung pan-12 na bala. Yan. Tapos dito, ganun din. Ito nga pala, dinrel ko. Hindi masyadong malaki ang butas. Kaya ginamitan ko na siya ng cutter blade para lang mapalaki. Basta't kailangan ganyan kalaki ang butas niya para magkasya yung mga wire natin. Okay? So, isasalpa ko na to. Okay, ganito naman ginawa ko mga boss. So, nailinya ko na yan. Tapos dito, di ba binalutan ko yan ng tape. Tapos dinagdagan ko pa siya ng insulator na net. Kung wala naman kayong ganitong net na nylon type na insulator, pwede na yung parang yung back sa gitna. Ano bang itsura na? Ipakita ko lang sa inyo ha. Yung parang ganito na insulator. Yan. Kung wala kayong insulator na nylon, pwede na yung ganito. Yan. Ito kasi meron sa amin kaya ito yung nilagay namin.
Pero kung ano, okay din yung insulator na ganun, na yung pinakita ko sa inyo. Tapos ganyan ang ginawa ko. Yung insulator niya nabot hanggang dito. Yan. Tapos yan, nilagyan ko siya ng cable tie doon, tapos ay cable tie dito. Tapos ganito rin dito sa kabila. Yan. So isusukso ko na lang yan para lumawit yan dito. Doon sa kabila, ang magiging setup nun, ganyan din. Same lang din yan. Kaibahan lang, dalawang wire lang ang ililinya ko doon para sa central lock at dalawang wire lang din para sa speaker. Yung speaker wire naman yan, ilalawit ko lang dito or iimpisin ko lang dito. Standby lang yun in case na magpalagay siya ng speaker dito. Standby lang yan, hindi pa siya ikakabit. Okay? So, ililinya ko na to. Pati doon sa kabila, ipapakita ko na lang sa inyo pagkatapos ng ilinya. Okay? Yun o. Nakapaglinya na rin ako dito mga boss sa right side. Ayan. So, dito, same lang din ang haba. Dito ko lang din sinukat yan. Ayan. Dito kasi ako mag-aabang nung maglilinya nung central lock niya. Dito ko ilalagay yung central lock. Tapos, ayan. Ganito ang setup. Tapos ito yung sa speaker, nakaabang na rin. Tapos dito yung goma, same lang din yan doon sa kabila. Tapos doon nga pala, di ba, doon sa kabila ay nilagyan ko ng cable tie. Tinanggal ko yun para nakakapag-play siya. Yan. Okay. So may insulator din yan. Tapos dito, yan, nilagyan ko rin ng cable tie. Yan. Tapos dito, itinawid ko yung wire papunta sa kabila. Ganyan ang itsura niya. Nilagyan ko siya ng duct tape para hindi siya palawit-lawit. Nakaangat pa rin sa pinaka-flooring. Yan. Tapos tinawid ko yan dito. Yun. Pagdating dito sa gitna mga boss, lagyan yung allowance. Ayan o. Nagpe-play yan. Okay. So may duct tape din yan. So dito, hindi ko na na-duct tapean kasi hindi na lusot ng kamay ko. Ayusin ko na lang yan mamaya. Or kapag kapatapos na ako, hindi ko muna ipipix yan. Pati itong dito sa sa stepboard. Doon tayo sa kabila. Dito naman, ganun din. Yan, tinanggal ko itong pinaka-cover. Ayan, ito yung duct tape niya. So iniiwas ko yan dito sa mismong punduhan dito. Kasi dito, basta iniiwas ko lang. Ayan. Andito lang siya sa baba. Ayan, tapos dito. Ayan. Tapos tinawid ko yan dito sa ilalim. Tapos ay dito. Nilagyan ko rin yan ng cable tie. Ganyan ang pwesto niyan. Tapos dito, yung mga dugtungan, katulad dito, ito yung ground. Ito yung negative ng central lock. Para dito. Ayan. Yung single wire na may balot na tape. Ayan. Ito yun. So dito, isasakto ko na yan dito, ganito kahaba. Ayan. Ito kasi ay sa brown and white. Ito ay para sa white at ito ay para sa brown, yung may balot na tape. Tapos ito, doon sa central lock, green at blue. Ayan. Ito yung sa blue block, yung may tape. Ayan. Kaya inihinang ko yan mga boss. Itong isang wire na to, galing doon sa kabila. So inihinang ko na yan. Itong maigsi, ito yung sa left side. Tapos itong mahaba, yan, ililinya ko na yan papunta dito. Kung kapusin man, dudugtungan ko na lang at hihinangan ko na lang din. Dudugtungan ko siya tapos nakaganito din, nakahinang. Okay? So sinagad ko na yung pagkakaano niyan. 30 meters na yan, ito na lang ang natitira. Kaya yung kinapos kasi kumuha pa ako sa 30 meters ng tig 3 meters na wire. Ayan. Para doon sa abang no speaker. Dito na rin ako kumuha. 3 meters doon, 3 meters dito. Ayan. So yun, kinapos siya, magdudugtong na lang ako doon. Madali lang naman yun kung dudugtungan natin. Hihinangan ko lang din naman yan eh. So ganyan yan. Papakita ko na lang ulit sa inyo mamaya pagka natapang ko na to. Okay? Yan mga boss, naayos ko na yung mga linya ng central lockings, central lock system, yung mga wirings niya mga boss. Dito, yung wiring dun sa para sa kanan, yan sa para sa right side, nakita nyo naman kung saan ko pinadaan yan. At yung wiring na papunta sa likod, ito yon, yung dalawang wire, pinagsama-sama ko na yan dito sa wire na to para sa blue at green na wire. Ito yung sa blue, ito yung may tape, at ito yung sa green, yung walang tape. Para dito yon.
Ayan, para yung magkakasama niya. Ayan. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Ito yon, sinasabi ko sa inyo. Yung black wire, ito yon, may terminal na bilog. Ito yon, single wire. Yan. Tapos ito ay sa speaker wire ito eh. Hiwalay natin yan. Ito lang 5. Yan. Black wire. Ito yung sa brown and white. Brown yung may tape at white yung wala. Yan, open itong nandito. Para dito yon. Yan. Brown yung may tape at white yung walang balot ng tape. At para dito naman sa blue at green na wire ng motor actuator, ito yon. Yung blue ay may tape at yung green ay walang tape. Yan, yung dalawa na yan. Tapos yung wire doon at yung wire dito sa papunta sa likod, nailinya ko na. So dito, ito yung, dito ko pinadaan yung wire. Siyempre dito sa may butas dito, sa may rubber, ayan eh. Okay. Tapos dito sa ilalim, sumuot ako. Yan, ipakita ko sa inyo. Sumuot ako dito. Ay. Yan yung wiring. Naka-strap lang yan. Ayan, naka-cable tie. Nakita nyo, ayan o. Pinadaan ko yan dito. Ayan. Baybayin nyo lang itong goma na to. Ayan. Baybayin nyo lang kung saan yan dumaan. Tapos pagdating dito, ito yun. Tapos yung wiring dito, yan, di ba, nilagay ko na yan. Ito na yung cab ng ating Hilux Tamaraw. Katulad dun sa pinaglinyahan ko ng nilinya ko na camera para sa dashcam, same lang din yan. Doon ko kinapit dito sa lata na to. Tapos doon sa kabila. Yan. Okay, doon naman tayo sa tapat ng gulong. Pagdating dito ko naman iniabayan. Ayan, kung makita nyo. Ayan o. Ayan. Tapos dito, may wire dito. Ayan, iniabang ko na rin yan. Tapos syempre, lagyan yung cable tie ha. Tapos yung pagkakakat ko ng cable tie, hindi masyadong sagad. Ayan, nakita nyo. Ayan o. Hindi ako napuhi nga pala dito gawa. Nakakatapos lang i-undercoat. Doon naman tayo sa bandaron, sa loob. Pagdating naman dito, nailusot nyo na yung wire. Naitawid nyo na dito sa may part ng gulong. Yan, i-cable tie nyo ulit dyan. Yan o. Makikita nyo naman yun, may iaabay nyo dyan sa wiring na yan. Yan, pagdating dito, iniabay ko rin yan dito. Tapos dito. Tapos yan, katulad yan, ini-cross ko din yan dyan. Yan sa butas ito. Yan, sa butas niyan. Ikinross ko yung cable tie. Ayun o. Tapos hindi ko muna pinipix yan kasi magbubutas pa ako sa part dito. Para do sa pintuan sa likod. Yan, mahaba pa ito. Okay? Dito yun. Yan, dito sa part na to. Magbubutas ako dito. Kasi wala namang butas dito eh. Yan, kailangan dito sa baba. Diyan ko bubutasan tapos ay naka-jump lang yan dito. Okay? Kasi aabay ko dito. Or, titignan ko dito kung mailalagay. Kaya lang ang pangit dito eh. Kitang-kita. Wala, dito lang talaga. Dito ko nabubutasan. Tapos ay lalagayan ko na lang dito ng insulator. Paakyat dito. Okay? Yan. Ayan, kita naman pala dito. Tapos magagawa na ako ng central lock dito. Siguro bukas na lang. Pakita ko na lang sa inyo yung paggagawa ng central lock. Ito pa yung mga wiring mga boss. Mahaba pa yan. May label pa rin ako dyan. Ito. Ito yung para sa blue, yung may tape. At ito yung para sa green, yung walang tape. Okay, ito na lang ang gagawin ko. Siguro baka bukas na lang. Wala pa rin yung pinabibili kong para pagkabit dito sa kawad. Yan. Okay. Anong oras na ba? 4:31. Okay. So ito yung mga gagamitin ko central lock. Ito lang ang magagamit ko dyan. Yung pinaka-module. The rest wala na. Ito. Ito central lock tas module. Okay. Yun na lang ang gagawin ko.
Yung mga boss, good morning. At dahil nga meron na tayong rayos ng bike, ito, ay may kakabit na natin yung kawad dito sa assembly ng lock, lock and lock. Pakita ko na sa inyo. So ito yung rayos ng bike mga boss, yung maliliit. Ayan kung makita nyo. So dito, ang gagawin lang natin dyan, ang ginawa ko lang dyan, pinutol ko yung pinakang ulo. Yan. Parang ganito. Tapos nag-bend lang ako ng ganyang kahaba para mailusot ko ng pagganon. Tapos dito, buklatin nyo lang ito. Binubuklat lang yan. Yan. May lock yan, magkabilang gilid ito. Tapos dito sa kabila. Ito, parang ganito. Yan. Yan, ganyan lang ang pagbuklat niyan. Parang yung katulad nung ginawa ko sa Hilux. Yan. So yung lock and lock niya, ito yon. Itong kulay blue. Yan. Okay. So ipakita ko sa inyo kung paano gagawin yon. So dito mga boss, ayan. Ilak muna natin tong isa. Dito nakapaggawa na ako dito. So ipakita ko lang sa inyo kung paano yan. Katulad nito yung rayos na ito. Inibend ko lang yan ng pag meron kayo ng lungnos, ganyan lang yan, kakapal. Yan. Huwag nyong gagamitin ang plies. Kapag kasi ginamit nyo yung plies, masyadong malapad. Ayan o. Masyadong malapad. Kaya lungnos lang gagamitin nyo. Or, tansyahin nyo na lang na huwag sasabit dito sa lock na ito. Ganito kasi ginawa ko dyan. Ayan na o. Okay. Ayan. Diyan ko nilusot. Okay. Paano ko ginawa yan? Ipakita ko sa inyo. Isasalpa ko muna itong isa. Itong sample. Ayan. Ayan o, ganyan. Ganyan kasi ang pwesto nito eh. Pang left side dito. Ayan, ganyan na itsura niya. Okay, pakita ko sa inyo kung paano ginawa yon dito sa kabila. Siyempre, unang gawin natin, talasin nyo muna yung pinakang clip niya. Ito. Ayan. Sikwatin nyo lang yan. Okay. Tapos pagdating dito, ang gagawin nyo dyan, ganito. Dito kasi pagka nilagay nyo ay dito sa part na to, yan, pagka nakaganyan, ito yung bilog, yan. Kapag pinesto nyo ito dito sa part na to, ang nangyayari dyan, tingnan nyo ha, pag ginalaw, tumutupi yung pinakang, ito, tumutupi ito. Yan. Kaya pagka isinangat nyo ito, ang mangyayari dyan, hindi siya hindi siya gumagalaw. Putulin ko muna to ha. Ito, putulin natin to. Putulin muna natin yan. Yan. Ito kasi, kapag nilagay natin to, yan. Ayan, isuksok muna natin. Kapag nilagay natin yan, hindi siya napipirat siya. Ayan o. So, hindi siya naglalak ng maganda. Kaya ang gagawin natin dyan, dito sa part na to, ito, palalakihin natin yan. Okay? Tingnan nyo ito. Pagka lumubog siya, lumalaki. Kumbaga sana'y bumubuka ito. Yan. Tapos dito, tumutupi. Ayan na o. Tingnan nyo maigi. Ayan. Kapag gumalaw ito palubog, yung kawad na ito, tumutupi. Ayan. Lumiliit kumbaga. Tapos dito, bumubuka. Kaya doon tayo maglalagay ng kawad. Ayan o. Kung mamasdan nyo lang yan. Titignan nyo mabuti kung ano ang galaw ng assembly niya. Okay? Ayan o. So, ang gagawin natin dyan, dito tayo magpapalaki ng butas. Tapos ito, ang gagawin lang natin dito, i-bend lang natin ng ganyan. Yan. Ganyan ang pag-bend. Tapos likuin natin ganun.
Ayan, ganyan na itsura niya. Para pagka nilusot natin, pag ganun, ayan, igaganyan lang natin. Okay? Ayan. Ayan o. Pagka binend na natin yan, hindi na siya babalik. Ayan o. Pag ginalaw. Ayan. Kapag ka ito ang gumalaw, ayan o, hindi siya gumagalaw. Kasi naiipit nun, no kawad na yun. Ito. Naiipit itong kawad na to. Ayan na o. Kapag ka yung sentral kunyari ang gagalaw, hindi siya kikibo yung assembly niya. Ito. Gawa nun. Ngayon, tatanggalin natin yan. At dito tayo maggagawa ng palalakihin natin yung butas. Ito. Itong malaki na to, palalakihin pa natin yan. Para kumasya yung kawad niya. Para mailagay natin dito. Yan. Ganito lang ang gagawin nyo dyan. Palalakihin lang natin. Palakihin lang natin. Yan. Ang palalakihin natin ay banda rito. Didiskartehan nyo na lang para umano siya, gumalaw. Yan. Itong part na to. Dahan-dahan lang kasi baka mag-crack yung pyesa. Yan, ganun. Tapos, pagka umano na yon, higpitan ko lang. Yan, sagad na natin doon. Bibilogin lang natin yan. Yan, parang ganun, no. Pag lumaki na yan, pwede na natin ilusot yun. Yung part na yun. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung binutas ko. Pinalaki lang. Yan, itong part na to. Yun. Para kapag gumalaw yung central lock natin, magpe-play pa rin siya. Ayan, no. Okay. Tapos ang paglusot yan, kaya ganito ginawa ko. Ganyan, no. Ganun lang. Oh. 'Di ba? Tinig nyo, lumalagatik-lagatik siya. Kasi pagka dito natin sa kabila yan nilagay, ayan o, dito, sa ibabaw, hindi siya gagalaw. Ayan, naiipit agad ng kawad. Itong kawad na to. Ayan, itong pink na to. Naiipit agad ng kawad. Ayan o. Kaya ang gagawin natin dyan, palakihin natin yung butas dun sa ilalim na yon para kapag gumalaw itong central lock natin, ayan o, maalwan siya. Tapos dito mga boss, kasi pag binalik natin tong cover, tutukod yan, ayan o. Ayan, tutukod. Ang gagawin naman natin dyan, ganito lang. Itong part na to, ayan, tanggalin natin. Susukatin nyo yan, ganyan. Tapos yung part dito, ayan, bubutasin natin yun. Ayan, panoorin nyo lang maigi ha. Dahan-dahan lang kasi kapag ka na anuhan kayo niyan, yan, kapag ka nabutas nyo na yan, kasi kasya naman yung ating actuator dyan yung kawad ng actuator, yung rayos kumbaga. Tapos yung tatamaan yan, ayan, di ba may tatamaan yan, tatanggalin nyo din yan. Kailangan nyo ng cutter blade. Lahat ng tatamaan ng kawad na yun, tatanggalin nyo. Ayan, papantayin nyo yung ganyan. Sagad, dapat sagad. Dahan-dahan lang at baka magilid kayo ng cutter blade. Ayan, ganyan. Doon sa Hilux na ginawa ko, ganyan lang din ginawa ko dyan. Same lang din. Tapos, dito, gagawin nyo lang dyan, yung butas, kakanalan nyo lang yan. O, ganun.
Ayan o. Di ba? Lahat ng dadaanan ng kawad, putulin nyo. Cutter blade nyo. Tapos yan, subukan na natin ikabit. Yan, ganyan o. Okay? So, pagka nakakabit na yon, basic na yan. Babalik nyo yung kawad na nakaganyan. Tapos ibabalik nyo yung ganyan. Tapos, ganun lang. Ayan o. Ang ganda ng play. Okay? Ganun lang maggawa niyan. Pwede na natin ilagay ito. Ito ay para sa right side. Kanang pinto. Ayan o. Gumagalaw din yung dulo niya. Ayan o. Okay. Sundan nyo. Ayos na yan. So, itong kabila, okay na rin to. Ito yung pang left side. Okay, so ganun lang mga boss. Ganyan lang ang paggagawa niyan. Rayos ng bike. Yan. Tapos ganyan na itsura. Di ba? Ito yung pang left side. Tapos ito yung pang right side. Okay, ibabalik ko na itong pyesa na to dun sa pintuan para makapagporma na ako ng motor ng actuator. Yan. Mamaya na tayo magbe-bend nito sa pag naikasa na natin yung assembly. Kasi i-adjust pa natin yan kung paano natin ikakabit yung motor. Papakita ko rin sa inyo kung paano yun. Okay? So, ibabalik ko na muna to. Yung mga boss, at dahil nga naikabit ko na,
Yan, nahigpitan ko na yan. Tinesting ko muna yung lock-unlock niya. Tapos yung dito, yung sa susian at yung sa bukasan niya. So tinesting ko muna lahat yung bago ko pinix. So nakafix na yan. Tapos ang gawin nyo muna ganito. Kabit nyo muna yung pinakang handle niya sa loob. Yan. Para ma-set up natin yung actuator. Kanina kasi nung hindi ko pa kinakabit dito, hindi ko pa maisipan kung saan ko ikakabit yung pinakamotor. So ganito ang setup niyan. Tingnan nyo. Smooth na smooth yung galaw niya. Yan. Okay, doon naman tayo sa kabila. Dito naman sa kabila, ganun din. Kinabit ko na muna yung handle niya dito, yung bukasan, para ma-set up ko ng ayos yung central locking niya. So ganyan ang ano niyan, setup. Nakaganyan yung kawad niyan. Okay. Ayan o. So ang gagawin ko diyan ganito. Kanina kasi hindi ko pa nilagay yung kable, itong handle. Ay hindi ko nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa makuha yung pwesto niya. Ngayon, nung nilagay ko na yung cable niya, so nakita ko na yung forma ng cable kung paano. Pati doon sa kabila. Nakita nyo yung forma ng cable niya. Ayan, ganun din dito. Ngayon, nakita ko na kung saan ko ilalagay yan. Tingnan nyo. Saan magandang ilagay yan. Okay? So, dito ko yan ilalagay. Pag ganito ang pwesto niyan. Yan, ganyan ang pwesto niyan mga boss. Okay? So, ang gagawin natin dyan, itutornilyo muna natin tong part na to. Okay? So, ayun. Tuturo ko na lang sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano maggawa niyan.
Yan mga boss, natapos ko nang ikabit yung central locking para dito sa unahan, dun sa right side at sa left side. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko to ginawa at kita nyo rin naman dun sa video kung paano ko yan ginawa. So, pakita ko lang sa inyo ng malupitan. Ito yung sample natin, so nakakabit na yan. Dito mga boss, kunin nyo yung pantay nito. Yan. Tapos, yung pantay nitong labi na to, ng lata. Tapos ang gagawin nyo dyan, mula dito sa kanto na to, at kantuhan ito. Yan, ganyan ko sinukat yan. Tapos, yan. Papantayin nyo yan, kamukha nung pantay nito. Yan. Huwag nyong gagalawin muna itong, ano na ito, itong bracket natin. Ganyan ang itsura niyan. Kailangan pantay siya pag nasukat nyo. Tapos, pagka nasukat nyo na yun ng tama, yan, katulad nyan, pag nasukat nyo na yun ng tama, drillin nyo na agad dito sa butas para makuha nyo yung tornilyo. Yung pagtutornilyohan. Okay? Tapos, pagka naitornilyo nyo na yan, huwag nyo nung munang ibebend ito. Pag natornilyo nyo na yan, isakto nyo na yung kamada natin ito. Yan, kailangan pantay na pantay siya. Tapos, kumuha kayo ng pinaka-bracket, tapos magtornilyo lang kayo dito. Yan yung 8 na tornilyo. Washer dito, tornilyo, pati doon sa likod. Naka-washer din yan. Kita nyo naman kung paano ko ginawa. Tapos, pagka na-fix nyo na yan, ang gagawin nyo dyan, hihilahin nyo to pababa, sagad na sagad. Kita nyo naman doon sa video. Saka nyo siya, i-bend. Pag ganyan. Tapos, pag na-bend nyo na yon, tatantyahin nyo na lang kung hanggang saan yung play niya, saka nyo baluktutin papunta dito. Tapos yan nga pala, ikinabit ko rin yung kasama ng rayos. Yan yung sa bike. Yan. Natatanggal naman yan. Ayan, kayang tanggalin yan. Inilagay ko lang para, wala, gusto ko lang. Pwede namang hindi nyo ilagay. Maganda lang kasi para hindi siya masakit. Hindi siya matalas. Yan. So pagka gumagalaw yan, lock, unlock, lock. Yung lubog niya, lock yan. Unlock. Yan. Check natin sa kabila. Ganyan ang itsura niya mga boss. Yan. Tapos dito, yan na yung mga wirings natin. So, madali na yan. Madali nang tandaan yan. Naandito na lahat yan. Ito yung black. Ito yung sa green at blue. At ito yung sa white at brown na wire. Doon tayo sa kabila. Dito, ganun din sa right side. Ganyan din ginawa ko. So, unahin nyo dito yung setup ng motor. Pag ganyan. Yan. Kailangan pantayin nyo yan dyan. Ayan o. Tapos pag nakuha nyo na yun, drillan nyo dito sa butas para magkaroon ng bakat doon. Para yun na yung susundin nyo ng butas. Tapos yan, pagka na-itornilyo nyo na to, ito nga pala, huwag nyo munang itutornilyo ng sagad. Kasi yan, nakaangat eh. Ito ang ipifix nyo, yung sa bracket. Pag na-fix nyo na to, saka nyo siya higpitan. Higpitan na, wag lang naman yung kakalog. Kasi yan ay pag hinigpitan nyo, babaloktot yung ganun eh. Kumbaga sa ganyan, kapag tinornilyo natin yan ng ganyan. Pagka yan ay tinornilyo natin dito sa ilalim, gaganon yan. Kasi hihilahin itong nasa ilalim. Kaya ang gagawin natin dyan, una natin tornilyohan dyan, itong nasa ibabaw. Kapag na-fix na natin yun at pantay na yung bracket natin at yung motor, saka natin hihigpitan itong nasa ilalim. Para hindi siya bumaluktot ng ganyan. Kasi manlalaban yung motor eh, madaling masisira yun. Tapos yan, ganun lang din yan. Nung naikasa ko na ito, na-fix ko na yung motor, saka ko siya inibend, dapat nakabatak yan pa ilalim. Yan, ilulubog nyo. Saka ko yan binend ng ganun, at saka ko siya tinansya kung hanggang saan ko siya ibebend yung nasa ibabaw. Tapos ito, kinabit ko rin yung yung sarayos yung kasama. May thread kasi yan eh. So yun. Ngayon, yung wire niya, yung dalawang wire, ayan, blue at green. So dito, itatap ko na lang yan. Ito yung para sa blue, yung may tape na black. At ito yung sa green, doon sa walang tape. Okay? So ayan, ganyan lang. Tingnan naman natin doon sa likod. Dito naman sa likod mga boss, ang ginawa ko dyan, sinukat ko lang yan. Pag ganito. Yan, tinansya ko yung sukat niyan dito sa ilalim. Kailangan dito sa ilalim, wag lalapat dito sa assembly niya, dito sa pyesa.
kailangan naka-allowance pa rin tayo dyan. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano ko lalagyan ng kawad ito. Tapos dito, ang sukat yan, pag ganyan, yung sukat ko dito mga boss, yung butas na yan, tinansya ko lang yan na hindi lalabas itong part dito. Yan. Ganyan yan. Kasi ang pangit naman bagay masyadong mataas. Kailangan nakaganyan lang. Okay? So ayun. Ganyan ang pwesto niyan. Tapos dito pala, hindi natin mailalagay yan ng lapat na lapat. Naglagay pa ako ng spacer dyan kasi ganito kalaki yan eh. Ganito kalayo. Yan, malayo yan. Makikita nyo naman yung masisilip nyo naman yun. Parang ang itsura niya, kung dito natin titignan, di ba ito yung lapat niya. Ang ginawa ko dyan, medyo malayo pang ganun. Kasi pagka ini-adjust natin to, yan, di ba nakataas yung central lock natin. Tutukod dyan. Ayan o. So ang ginawa ko dyan, nag-adjust ako dyan. Nagawa ko ng spacer. Ganito ang ginawa ko. Yung kasama niyang bracket, yan, inibend ko yan. Mula dito, yan, inibend ko yan. Tapos dito, yan, ganyan ang itsura niya. Okay. Bago dumating dito sa punduhan dito, inibakilo ko ng ganun. Tapos dito, ganun din. Yan, parang naka-letter J. Tapos ganito ang setup niyan. Ilalagay ko yan dito. Tapatan kasi yun eh. Yung sukat kasi natin ito, tapatan yung tornilyuhan. So, ganyan yan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yan, ganyan na magiging itsura niyan. Tapos yung tornilyo natin, yung mga ganito, number 8. Yan, ganyan ang ginawa ko dyan. Okay? Para sureball na sureball. Nilagyan ko pala yan ng tape ha, para maguhitan natin. Para pag tinanggal natin yan ng ganyan, full goods na siya. Wala siyang damage. Tapos ito na lang ang ilalagay ko. Yan. Binutasan ko muna siya ng maliit na drill bit, at binutasan ko siya ng medyo malaki. Kasunod. Tapos ito na gagamitin ko dyan. Itutornilyo ko na muna ito, tapos papakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit yan. Okay, ganito ginawa ko dyan mga boss. Yan. Parang naka-letter C siya. Parang ganito itsura niyan pagka kinabit. Yan. Kailangan ang pwesto niyan pag ganyan. Okay? Pag ganyan dapat ang pwesto niyan. Tapos, saka natin nilalagay dito. Yan, sakto-sakto lang yan. Yan, basta makikita nyo na yung bagay actual nyo nang gagawin. Basta ganyan lang yan. Tapos dito, kalasin nyo yung kalasin nyo yung cover dito. May tornilyo lang naman yung isa. Ayan o. Para masilip nyo yung pagkakabitan natin ng kawad mamaya dun. Okay, so isi-set up ko na muna to. Hindi ko kasi may papakita, gawa ng gipit eh. Pero makikita nyo naman yung basta ganyan ang gawin yung setup. Okay. Tapos yung sukat pala nito, pakita ko lang sa inyo. Kasi yung panukat natin. Ayan. Sinukat ko yan ay 3 inches. Yung guhit nga pala dyan kanina. 3 inches yan. 3 inches yan, diretsong ganong guhit. Tapos pagkaguhit ko nyan, sinukat ko lang yan ng ganyan. Kailangan hindi siya lalampas dito. Ganun lang, matatansyan nyo naman yan. Okay, so ikakabit ko na muna to, tapos magagawa ko ng kawad. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Walang dyan. Kanina, hirap na hirap ako dito sa ilalim. Sobrang hirap gawin, kinalas ko na ibabaw. Ayan o, kinalas ko na, tingnan nyo mga boss. Kapag kayo magagawa ng ganito, kalasin nyo na itong ibabaw, walang hiya. Para hindi na kayo mahirapang mag-tornilyo nung paglalagyan natin ng bracket. Di ba sabi ko sa inyo kanina, hindi makikita yung bracket. Ngayon, kitang-kita na ganyan na setup mga boss. Yan. Ganyan na itsura niya. So dito, same pa rin yun. Kahit naman kalasin yan o hindi, dyan pa rin ang setup ng ating central lock. Ayan o, kung makita nyo. Kita ba? Ayan, kung makikita sana. Ayan, ganyan ang itsura niyan. So ito, na-fix ko na ito. Ganito naman ang gagawin natin kapag gagawin na natin yung central lock dito. Kumuha lang tayo ng kawad, yung kasama niya, nakawad. Ang ginawa ko dyan, pumuto lang ako.
nagbend ako ng kaunti dito sa gilid, sa dulo, tapos inibend ko yan ng ganyan. Paano ko to nakuha? Ganito lang. Pagka-bend ng ganyan, sukatin nyo siya. Pag ganyan. Kaya ganito ang ginawa ko mga boss. Para kapag halimbawa isusuksok na natin, ganyan lang ang pagsuksok. Yan. Tignan nyo ha. Oh. Yan. Susuot lang natin yan. Tapos i-bend natin ganun. Tapos yun na. Saglit lang. Okay. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay. Ganito na ginawa ko mga boss. Yan yung itsura niya. Tapos dito, dahil marami tayong available nung clip niya, dinalwa ko na yan kasi ang lakas ng pagkakataklab dito palagi kapag gagawin. Ayan. Kaya kailangan gawin nyo, dublihin nyo para walang kawala yung ating actuator motor. Ayan. Sulit yan. Ang ganda ng play ng ating central lock. Ayan. Okay, so ganyan lang yan. Ang itsura niyan. Makita nyo. Baklasin nyo yan. Yang ibabaw. Okay, so maglilinya naman ako dito. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa yan. Okay? So, ayusin ko na lahat. Pati yung module ng central lock, ikakabit ko na rin. Para dire-diretso na. Mapagalaw na natin ito. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss dito sa wiring ng power supply ng central lock natin, ng module. So, dito, negative positive yan. Ito na yung winiring ko. Ayusin ko pa yan. Tapos dito na ako kumuha sa ignition socket. Dito na ako kumuha ng power para sa central lock. Pero with fuse yun mga boss. Tignan nyo ito ha. Naglinya lang ako ng ganitong wire, number 18. Yung sobra ko dito. Ginamit ko na yun. Tapos kumuha lang ako ng fuse na rubber. Yan. Tapos nilagyan ko ng label dito mga boss. Yan. Central lock. Kita ba? Yan. Central lock. Magsusum eh. Yan. Nilagyan kong pangalan yung kanyang fuse. Ayan yung rubber. Tapos yan, idinaan ko yan dito mga boss. Pansin nyo yung original na tape niya, yung makinang. Yan. Binalutan ko yan. Ayan o. Yung central lock niya. Binalutan ko rin yan ng tape. Yan. Balot na balot yan hanggang dito. Tapos tinanggal ko lang ito. Sakit lang naman yan. Clip. Yan. Tapos yan, diniretso ko yan dito. Binalutan ko yan. Ito yung pagkakabalot ko. Binalutan ko siya nung tela na tape, yung single wire, para sa fuse. Yan. Tapos itinap ko na yan dito. Dito sa part na to. Gagawin nyo lang naman, kuha lang kayo ng test light. Hanap tayo ng ground. Yan. Tapos testerin nyo itong part na to. Yan. Itong wire na to. Yan, ito. Test light nyo naman yan. Basta't may test light kayo, makikita nyo yan. Ayan o. Yung wire na yan. Dito ko na tinap sa bandang puno kasi magtatapa ako dito para sa alarm. Pero mamaya na yun sa alarm system. Unahin ko muna yung mga central lock. So dito, ipifix ko na ito. Titipan ko yan hanggang dito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. So yan yun. Yung wire na yan. Tapos ito na yun. Ito yung positive at ito yung negative. Yung may balot na itim. Tapos ito na yung ground niyan. Dito ko na ilalagay. Ayan, yung body ground. Kadugtong yan ito. Okay, so titipan ko na muna ito. Tapos ikakabit ko na rin yung module. Pati yung mga central lock. Ikakabit ko na rin. Okay, yan yun. Okay, naikabit ko na boss yung central lock module. So, tignan nyo dito ha. Oh. Ito, negative. Para sa block ng module. Tapos itong walang balot na tape. Positive ng module. Power supply. Tapos ito mga boss, yung walang balot dito. Tapos itong walang balot na to sa kabila para sa white. At yung may balot na tape para sa brown. Tapos yung isa naman, yung balot ng tape lahat. Yung may balot na tape dito sa kabilang dulo para sa blue block. Yan. Tapos itong walang balot para sa green. Tapos itong natitirang brown at white na ito para sa alarm system na yan. Okay? Yang limang yan, saan naman yun? Black. Ito yung limang ito. Yan. Black,
brown, white, blue, at green. Yung mga yan, ito na yun. Yung mga label ko na yan. Tapos dito, pwede nyo namang gamitin yung yung mga ganito niya, yung kasama ng wire, yung dulo lang. Putulin nyo yan. Or, idirekta nyo na siya, na katulad ng ginawa ko. Doon sa kabila, tignan natin. Dito sa kabila, sa dalawang wire, blue at green, ayan, ganyan lang din yun. So yung blue, para dun sa wire na may balot na tape. At yung green ay para dun sa wire na walang balot. Ayan. So all goods na yan. Check natin doon sa main. Dito sa main module, dahil 10 amperes yung original niya, 10 amperes lang din na fuse ang ikakabit ko. Doon sa rubber. Ayan. Kapag ka iti-trace yan ng kapag ka iti-trace ko yan or kung sino man ang gagawa, mababasa naman nila ito. Sintralock. Yan. Sintralocking. Andyan yung fuse niya. 10 amperes yun. Okay, doon naman tayo sa likod. Pakita ko sa inyo. Dito naman sa likod, hindi na ako nagbutas dito sa flooring. Kasi, kung napansin nyo kanina, yung naghahanap ako ng butas, dito na ako naglinya. Pinalaki ko na lang yung butas niyan at ililinya ko yan papunta dito. Naka-cable tie dyan. Saka ako tatawid papunta dito sa baba. At paakyat dun. Ito na yung central lock natin. Goods na yan. Tapos dito, pinalaki ko lang yan ng butas dahil lalagyan ko yan ng o-ring. Ayan. At itong wire na ito, ibinaba ko yan doon sa flooring. Dito sa baba. Pakita ko sa inyo sa ilalim. Dito naman sa ilalim, ayan. Dito na bumagsak yung wire na inilusot ko doon sa ibabaw. Ayan. So, ibig sabihin, itong linya ko na ito ng pang-actuator, didiretso ko na yan dyan. Di ba sabi ko sa inyo nung paliwanag ko nung una, dito ko nabubutasin. Pero nagbago isip ko, doon ko na lang sa taas ilalagay. Kasi, tinignan ko yung buong flooring, walang butas. So, ibig sabihin, kung magbubutas ako, ay ako lang nagbutas ng flooring niyan. So, hindi ko na tinuloy on. Kasi meron naman doon sa ibabaw. Pero, nasa sa inyo yun kung gusto nyo yung butasan yan. Okay, doon na ulit tayo sa taas. Dito naman, so itong wire na to, hihilahin ko lang yan ganyan. Ayan, ito na yun. Ayan. Tapos ayusin ko lang doon sa ilalim at ilulusot ko na ito sa rubber. Tapos ipakita ko na lang sa inyo mamaya kapag katapos na. Okay, para mapagana ko na yung central lock at kasunod na ako sa alarm. Okay, ganito naman ang ginawa ko sa likod mga boss. Yan, nilagyan ko rin ng insulator. Kung nakita nyo dito, yung pinalaki kong butas, nilagyan ko siya ng o-ring. Tapos inilusot ko yan dyan para hindi siya halata, okay? Tapos dito sa likod, dyan ko na nilagay yan. Nilagyan ko cable tie. Tapos dito sa baba, ayan. Tapos dito sa ilalim, syempre meron din. Tapos dito sa pinakaibaba. Tapos dyan, katulad din nung sa mga sidings, nilagyan ko rin ng insulator kasi gumagalaw yan. Ayan o. Okay? Yan. Ganyan ang itsura niyan. Kahit siya magpagalaw-galaw, walang problema yan, hindi yan magagasgas. Tapos, sinukat ko yan nung pinakasagad nitong pinto. Yan. Okay? Tapos dito, nagbutas lang ako dyan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay? Inuna ko muna yung magkabilang dulo. Tapos ay gitna. Tapos ay ito. Yung kabilang gilid. Pero diskarte nyo kung gano'ng kahaba nyo gagamitin yung cable tie. Ganitong itsura yun. Cable tie na may lock. Ayan o. Ganyan lang kalaki yung butas. Tapos ay i-clip lang natin yung ganyan. O, ganun lang. Tapos, i-strap natin yan. Yan. Okay. Ganun lang. So, ganyan lang yan. Nasigpitan natin ganun. Tapos dito syempre. At dito. Tapos dito plano ko sana ilagay dito sa taas. So tatawid din kasi ang mangyayari niyan kapag dito lalabas pa yung wire dito. Ang ginawa ko na lang, tinawid ko na dito sa baba. Tapos nilusot ko na lang dito sa likod. Tapos dito. Tapos yung central lock pala, ganyan lang ginawa ko. Yan, nakita niyo yung label. Yung may balot na tape para sa blue. Doon sa mga wiring ko doon sa sidings, doon sa unahan, ganyan lang din. Yan, inibuhol ko lang yan dito sa loob. Nilusot ko dito sa butas. Tapos titapang ko na lang yan.
Okay, so titestingin na natin pagka nataypan ko yun. Pupunta naman tayo doon sa unahan. Magtitesting naman tayo. Yung mga boss, yari na. Nailagay ko na yung fuse. 10 amperes. Same lang yan nung original niya na kasama ng module. Yan, so testingin natin ha. Manual. Lock. Unlock. Tignan natin doon sa kabila. Lock. Unlock. Okay, tingnan natin doon sa likod. Okay, ano mo nga. Lock-unlock mo nga siya. Lock. Unlock. Okay, ayos. So, ayun, okay na mga boss. Ganyan yung mga pinagagawa ko. So, dito, itong natitirang brown and white na wire, ito na yung para sa alarm system na ikakabit ko. Yan. Okay, lock. Unlock. Okay, yan. Yan ay nasa body ground yung isang dulo ng tester at sinusundot ko yung negative trigger niya. Okay. So dito naman sa sa manual, so ilagay natin yung susi, nakalagay na pala. Lock. Unlock. So yun, ayos na. So tapos na ito, yung central lock ay alarm naman ang ikakabit ko. At saka pala itong model na ito, walang door switch. So kailangan ko rin magbuo ng door switch. Ito kasi on lang. Wala siya nung door. Pansin nyo, wala yan door. On lang yan. Yan, gumagana lang pagka nagsusi ang ignition. Pag kasama sa on yan, gumagana. So alarm na lang ang ikakabit ko dito at door switch. Doon sa central lock mga boss, goods na.